good morning. This is May from Glorious Maranatha channel. So like, share, and subscribe na po. Follow sa TikTok. Napansin ko lang po kasi no, dito sa YouTube ngayon, ang dami nang nagsasabi, kahit sa Facebook, pag nag-browse ako, ang daming nagsasabi na ang rapture daw ay mangyayari na sa September 23, 2025. Which is, for me lang po unbiblical po yun. Kasi, sabi nga sa Matthew, for that time and hour, no one knows except, not even the angels in heaven, except God the Father only. So, yun. Pero alam natin na mangyayari yung rapture. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Ano nila, bakit ganun yung sinasabi nila na sa September 23 mangyayari yung rapture dahil yun yung Feast of the Trumpet sa Israel. Kaya kasi marami ng mga feast na si Jesus ang nag-fulfill mismo. So lahat ng mga feast na yon hanggang sa trumpet at atonement at tatlong ano na lang kasi prophecies na lang yung hindi niya na-fulfill. So ngayong Feast of the Trumpet, yun ang sinasabi nila. Ang susunod kasi na Feast of the Trumpet sa 2050 pa. So sabi nila kung sa 2050 pa magra-rapture, parang napakatagal na daw po nun. Pero hindi kasi tayo ang nakakaalam yan. May time clock po ang Panginoon na siya lang po ang nakakaalam. Pero alam natin na mangyayari at mangyayari yun. So, kung halimbawa man na magkatotoo at mangyari yung rapture ngayon, isa lang po ang masasabi ko, no? Wala na kasi ang church noon, wala na ang resistor, which is the Holy Spirit. Kaya yung spirit, kaya yung si lawlessness, which is yung si Antichrist, at saka yung the beast, sila na yung maghahari. So that time po, ang pwede po nating gawin kung nandito pa ako noon, or kung sino man po mga maiiwan, ang po pwede pong gawin ng mga iwan ay repent, maniwala po kayo sa Panginoong Jesus, and don't take the mark. Wag po ninyong tanggapin yung mark. Kasi oras na tinanggap po ninyo yung mark, makakabili kayo, mabubuhay kayo, sa 7 years of tribulation, mabubuhay kayo, makakabili kayo kung anong gusto nyo. Pero, after po nun, kasi pag tinake nyo yung mark, that means tinalikuran nyo na ang Panginoong Jesus at sumasamba kayo sa Antikristo. Alam naman natin kung saan pupunta si Antikristo at ang kanyang mga minions, doon po sa kadagat-dagatang apoy. So please, whatever happens po, don't take the mark. Pag hindi mo tinake yung mark, mape-persecute ka in the most inhuman way, pero okay lang yun kung ang kapalit naman po ay eternal life sa piling ng ating Panginoon. Diba? Tiisin na lang po natin, wala na po yung Holy Spirit nun na gagabay sa atin, kaya mahirap po talaga. Kaya sana ngayon pa lang, para mapasama tayo sa rapture, ngayon pa lang po, repent, acknowledge the finished work of Christ on the cross, that He died for you, He died for our sins, and that the only way to salvation is through Him. And dedicate your lives to Him, follow Him, obey Him. Yun lang po para masama tayo sa rapture at hindi na po tayo left behind during the 7 years ng tribulation. Para hindi na po natin mararanasan yung paghihirap ng tao dun sa 7 years na yun. Yun lang po. If ever you will be left behind, please, that's the time you have to acknowledge God, acknowledge Jesus, and then po, don't take the mark. Don't take the mark. Whatever happens, don't ever take the mark. Okay? Yun lang po. Let's love one another. Let's have share the peace and the love like the way Jesus shared this to us. Let's be an example.
of that love. Okay po, let's make heaven crowded, please. Yun lang po. At maraming salamat.